Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3031 hanggang Kabanata 3040. Kabanata 3031. Katsa. Nabali ang mga haligi ng Gino Hall. Nawasak din ang pintuan. Makikita na ang pintuan ay may mga naglalagablab na apoy. Ang lahat ng mga race lanterns ay kumikislap at parang mawawala na para bang papatayin ng rumaragasang bagyo. Nang bumagsak ang Gino Hall, ang lahat ng mga templo ng Diyos ay niyugyog ng liwanag ng Diyos. Para bang pati ang mga templo at ang sansinukob ay namatay. Maliban sa mga iyak ng kawalan ng pag-asa, wala nang ibang tunog. Maging ang langit na puno ng God spirits ay natahimik. Tanging ang mga tunog ng pagkabasag ang maririnig. Napakalaking sakuna, hindi ko alam kung ilan pang mga nilalang sa sansinukob ang makakaligtas dito. Malamig ang mukha ng Sky Palace leader na parang yelo. Sa Sky Palace, iba't ibang kalamidad din ang naganap. Lumitaw ang White Jade Jing Tower at Jade City. Mula roon ay lumabas ang banal na hangin. Ang banal na hangin ng White Jade Jing ay patungo sa Sky Palace. Dahil dito, ang mga tao ng Sky Palace ay napaiyak. Kung wala ang mga alagad at ang suporta ng banal na baging ng kalabasa, matagal nang gumuho ang Sky Palace. Sa Outer Sky, hindi rin maganda ang sitwasyon. Nabitak ang lupa. Lumabas ang napakaraming haligi ng banal na hangin na parang mga pagsabog ng bulkan na nagpasirit sa lupa. Ang mga Xenogeneics ay nagtakbuhan na parang nababaliw. Nawasak ang kaayusan. Ganoon din sa Sky Palace at Outer Sky. Maging ang ibang Xenogeneic species at mga normal na planeta ay nagkakagulo. Magugunaw na ang sansinukob. Ang walang pag-asang takot ay nasa puso ng bawat nilalang. Walang nakakaalam kung makakaligtas sila sa sakunang ito. Wow! Wow! Sa isang ilog, isang sanggol na Kate ang lumulutang. May malungkot na iyak na maririnig. Sa dagandong ng baha, tila mahina pero naroon. Sa isang pagputok ng bulkan, maraming lungsod at nayon ang nawasak. Ang ilan pang mga planeta ay tinamaan ng asteroid at sumabog. Buksan niyo para sa akin. Ang mga mata ni Chinshu ay naglalagablab ng matinding damdamin. Sa pamamagitan ng apoy ng dugo, dinurog niya ang pintuan ng Gino Hall. Nagkalat ang mga durog na bato. Ang katawan ng Diyos ay nadurog. Pumasok siya sa Gino Hall. Huminto siya sa harap ng 10,000 ilawan ng lahi. Sa likod niya, marami na sa mga race lanterns ang namatay. Sa bawat pagpatay ng race lantern, isa na namang mataas na lahi ang labis na nasa Syra. Dahil dito, ang mga lahing dati ng pinapahirapan ng kalamidad ay mas nagiging malala ang sitwasyon. Tiningnan ng Diyos si Chinshu at sinabi, isang tao lamang ang nagwawala ng 1 bilyong lahi. Sulit ba talaga ito? Malamig na tugon ni Chinshu, nang ako'y nasa pinakawalang pag-asang oras, iisa lang ang taong nasa tabi ko. Para sa akin, ang mundong ito ay umiikot lamang sa taong iyon. Ang bilyon-bilyong nilalang ay walang halaga sa akin. Hindi ko kailangang alalahanin sila. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Chinshu sa paglakad papasok upang supulan ang Gino Hall. Sa bawat hakbang niya, napipilitang umatras ang Diyos. Balak niyang wasakin ang 10,000 ilawan ng lahi sa kanyang likuran. Alam ng lahat ng lahi na kung mamatay ang mga ilawan, tapos na ang Gino Hall. Ngunit wala ni isa ang nakakapigil kay Chinshu. Maging ang pinakamakapangyarihang Diyos ay hindi siya kayang hadlangan. Ngunit bigla siyang huminto, nanigas ang kanyang tingin at tumingin sa kalawakan. Nagtalunan ng puso ng mga nawawala ng pag-asang lahi. Hindi nila alam kung bakit huminto si Chinshu. Nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Sa panahong ito, ano sa sansinukob ang makakapagpahinto kay Chinshu? Ang mga alagad ay parehong naguguluhan at kinakabahan. Karamihan sa mga mataas na lahi ay naroon na. Sa ilalim ng pagpigil ni Chinshu, kahit ang mga tunay na Diyos ay bumagsak mula sa pagiging deified. Wala ni isang nilalang ang nakakalaban sa kanya. Nagnanais sila ng himala, ngunit alam nilang napakaliit ng tsansa. Tumingin sila sa direksyong tinitingnan ni Chinshu. Naghihintay sila ng isang bagay, ngunit wala silang nakikitang malakas na presensya mula roon. Tumingin si Chinshu sa direksyong iyon at mahina niyang sinabi, ano ito? Imahinasyon ko lang ba? Bakit ako kinakabahan? Naramdaman niya ang kakaibang kaba. Bigla, nakita ng mga alagad ang isang puting anino na unti-unting lumilitaw mula roon.
Hindi ito mabilis o malakas ang presensya. Para itong pagsikat ng araw sa umaga. Naglakad ito papasok sa lugar ng Gino Hall. Pinakamalinaw ang mata ng Sky Palace leader, kaya napasigaw siya, si Hansen iyon. Buhay pa siya. Marami pang alagad ang nakakita. Si Hansen nga ang naglakad papasok sa Gino Hall. Ngunit iba na si Hansen. Wala na ang pulang apoy sa kanyang katawan. Maputi ang kanyang anyo at kalahating malinaw. Hindi siya mukhang nilalang ng sansinukob. Para siyang God Spirit. Nakita ni Chinshu ang paglapit ni Hansen. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Imposible, hindi naging matagumpay ang pagsusuri ng Super Genes. Paanong may ganitong kapangyarihan, hindi ito maaaring maging perpektong Super Gene, dapat may depekto ito tulad ni Warner. Mahina niyang bulong. Huminto si Hansen sa di kalayuan. Ang kanyang Super God Spirit Mode ay naapektuhan pa rin ng presensya ni Warner. Tinitigan niya si Chinshu at malamig na sinabi, Chinshu, lisanin mo ang katawan ni Little Flower. Ito na ang huli mong pagkakataon. Malamig na sagot ni Chinshu, maliit ang tingin ko sa iyo kung kaya mong umabot sa antas na ito ng ebolusyon. Kahit malapit ka na sa perpektong Super Gene, walang silbi pa rin. Ang kabiguan ay kabiguan. Sa harap ni Warner na mas malapit pa sa pagiging perpekto, pipigilan ang kapangyarihan mo. Talaga ba? Malamig na sagot ni Hansen. Tumakbo ang The Story of Jin sa kanyang katawan. Nang ito ay gumalaw, pumasok siya sa Xenogeneic Mode. Sabay na Humandar ang Xenogeneic Mode at Super God Spirit Mode sa katawan ni Hansen. Kaya naging kakaiba ang kanyang presensya. Si Dollar, si Hansen ay si Dollar, natigilan ang lahat ng nilalang sa sansinukob. Noon lang nila naunawaan. Dati nagtataka sila kung bakit si Hansen ay may Super God Spirit Body at ngayon ay may Xenogeneic Battle Body din. Ngayon, malinaw na, si Hansen at si Dollar ay iisang tao. Si Hansen at Dollar ay iisa, sabi ni Isha. Hindi siya makapaniwala. Nanlaki ang kanyang mga mata at naisip ang lahat ng nakaraan. Naghalo ang emosyon sa kanyang mukha, namutla, namula, hindi alam kung paano tatanggapin. Sa Empty Mountain, nanlaki ang bibig ng berdeng buhok na growler. Hindi niya maisara. Ngayon ay alam na niya kung bakit ibinigay ni Golden Growler kay Dollar ang unang pwesto at bakit ito sumusunod sa kanya. Oh, Diyos ko, si Godfather Han at si Dollar ay iisa pala. Hindi ka panipaniwala. Sa dulo ng mundo, maraming nilalang ang natigilan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang taong ito, sa wakas, nabunyag na rin siya. Si Wang Yuhang ay nagkibit-balikat. Alam niyang mangyayari ito. Sa Space Garden, hindi na masyadong nagulat ang mga tao. Hindi man sinabi ni Hansen ang katotohanan, karamihan sa kanila ay matagal nang nakahula. Kabanata 3032. Gumalaw ang katawan ni Hansen. Hindi makita ang kanyang kilos, ngunit nasa harapan na siya ni Chinshu. Hinawakan niya ang ulo nito at itinulak pababa. Pang! Itinulak ni Hansen ang ulo ni Chinshu sa sahig ng bato. Nabiyak ang mabigat na sahig ng Diyos sa loob ng Gino Hall. Bumaon ang buong ulo ni Chinshu sa nagbabagang bato. Namulat ng malaki ang mga mata ni Chinshu. Para bang nawala ang focus ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Si Warner, na nasa kanyang mga kamay, ay tumilapon at bumagsak sa sahig. Nakadiin ang kamay ni Hansen sa noo ni Chinshu at patuloy niya itong itinutulak pababa. Hindi maitaas ni Chinshu ang kanyang ulo. Nagliliyab ang dugo niyang apoy, at pilit niyang inaalalayang tumayo gamit ang mga kamay, ngunit patuloy siyang pinipigilan ni Hansen. Hindi siya makabangon. Ang pagkabigla ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Hansen, imposible, paano hindi ka naaapektuhan ni Warner? Mismong ikaw ang nakatuklas ng The Story of Genes, malamig na tugon ni Hansen. Hindi mo ba alam na mayroon itong forever power? Hindi ito kayang impluwensyahan ng anumang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng The Story of Genes ay dumadaloy sa kanyang mga selula. Noon, hindi niya ito lubusang makontrol. Ngunit nang maunawaan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging ganap na payapa, sa kanya natanto ang ibig sabihin ng pagiging walang hanggan. Dahil dito, ganap niyang nakontrol ang kanyang katawan. Maging si Warner ay wala ng kakayahang makaapekto sa kanya. Hindi, imposible, ang The Story of Genes ay hindi pwedeng gumana. Kailangan mo ng Super Gene para maisagawa ito. Pero kung may Super Gene ka na, hindi mo na kailangang gamitin ang Story of Genes. Isa itong siklo na imposibleng gumana, sigaw ni Chinshu. Umalagwa ang apoy ng dugo, pilit tinataboy si Hansen. Naitaas lamang niya ang ulo ng 1 pulgada bago muling idiniin ni Hansen ang kanyang ulo, mas malalim pa kaysa dati.
Halos buong katawan niya ay nadaganan. Umalo ng nakakatakot na apoy sa katawan ni Hansen, ngunit ni kaunting pinsala ay wala itong naidulot. Ang pabaliktad na kapangyarihan ng dugo na kayang magpabagsak ng God Spirit ay walang epekto kay Hansen. Shinshu, panahon na para pagbayaran mo, malamig na wika ni Hansen. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang liwanag. Parang bulkan ng apoy ni Shinshu na rumaragasa, ngunit nakatawa pa rin siya. Hindi ko akalain na ang isang Geno art na imposible sanang magtagumpay ay nagawa mong maisakatuparan. At ano ngayon? Kaya mo ba akong patayin? Kapag namatay ako, kasama kong mamamatay si Little Flower. Hindi mo ako kayang patayin. Talaga ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Kumislap ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Tahimik na dumaloy ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra sa kanyang katawan. Sa kanyang paningin, nahati ang sansinukob sa pinakamaliit na mga sangkap. Hinawakan ni Hansen ang noo ni Shinshu. Ang kanyang malinaw na mga kamay ay dumiretso sa helmet at tumago sa katawan ni Little Flower. Isang aninong pula ang nahugot ni Hansen mula sa katawan ni Little Flower at itinapon sa sahig. Tumilapon si Little Flower. Nabasag ang sahig ng Diyos na bato, nagkaroon ng bitek na parang sapot ng gagamba, at isang malaking butas ang nabuo. Sa gitna nito ay naroon ang pulang anino na kamukha ni Shinshu. Bumagsak sa sahig si Little Flower. Nagising siya, umubo at dahan-dahang tumayo. Tinitigan niya si Hansen nang may pagkabigla. Ama! Hawak-hawak pa rin ni Hansen si Shinshu nang tanungin niya si Little Flower, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, tugon ni Little Flower sabay iling. Salamat at ligtas ka, wika ni Hansen bago muling tumingin kay Shinshu. Lumisan ka na, may darating na kukuha sa iyo at dadalhin ka sa Space Garden. Ako na ang bahala sa taong ito. Mag-ingat po kayo, ama, sagot ni Little Flower. Alam niyang magiging pabigat lamang siya. Pagkasabi nito, umalis siya mula sa Geno Hall. Hansen, tama ka. Magkakapareho tayo. Gagawin natin ang lahat para sa taong mahalaga sa atin. Kaya dapat kang mamatay. Dumagdag ang kapangyarihan sa kamay ni Hansen. Ang Super Spank ay magbabasag sa espiritong katawan ni Shinshu hanggang maging alikabok. Sa ilalim ng Super Spank, unti-unting nagiging pulang alabok ang espiritong katawan ni Shinshu. Ngunit nakangiti pa rin siya. Oo, magkakapareho tayo. Nauunawaan kita, at nauunawaan mo ako. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Warner na nakahandusay. Ako, si Shinshu, ay hindi kailanman humiling ng kahit ano kanino man. Ngunit maaari ba kitang pakiusapan ng isang bagay? Magsalita ka, sagot ni Hansen habang nadaragdagan ang puwersang pumipiga sa espiritong katawan ni Shinshu. Kung ako'y manalo, hindi mo kailangang gawin. Kung ako'y matalo, pakiusap, alagaan mo si Warner. Ang lahat ng kasalanang ito ay akin. Hindi dapat madamay si Warner dahil wala siyang ginawang mali. Huwag mo siyang hayaang masaktan. Hanggat wala siyang sasaktan, habang ako'y nabubuhay, hindi ko siya hahayaang mapahamak, sagot ni Hansen. Maraming salamat, tugon ni Shinshu. Kumislot ang kanyang kilay. Nagbago ang anyo ng kanyang katawan. Para sa akin, ang mundong ito ay impyerno. Ngunit para kay Warner, ito ang kanyang mundo. May pamilya at kaibigan siya rito. Ayaw niyang masira ang mundong ito. Ayaw kong makita siyang mamatay. Hindi ko talaga kaya, pumikit si Shinshu. Isang kakaibang araw ang sumikat mula sa kanyang pulang espiritong katawan. Boom! Nang kumawala ang kapangyarihan ni Shinshu, lumawak ang mga bitek sa ilalim ng kanyang katawan. Nabuo ang isang napakalaking bitek sa espasyo. Hindi ito karaniwang crack sa espasyo. Mayroon itong kulay abo na presensya na nakakatakot. Naramdaman ni Hansen ang panganib mula rito. Para kay Shinshu, para siyang isda sa tubig. Lalong lumakas ang pulang apoy. Nakita ito ng Diyos at biglang nagbago ang ekspresyon. Tiningnan niya si Hansen at sumigaw, bilasan mo. Patayin mo siya. Hindi natin siya pwedeng hayaang buksan ang landas ng pabaliktad. Naintindihan ni Hansen ang panganib. Kahit na sinisipsip ng puwersa ng espasyo ang lahat, natutunaw ang hindi namamatay na bato ng Diyos na parang nyebe. Lalong lumalakas ang presensyang tila mula sa lupain ng mga demonyo. Kilala ni Hansen ang kapangyarihang iyon. Noong nangingisda siya sa Outer Sky Lake, naramdaman na niya ito. Ito ang presensya ng anti-material world. Biglang tumawa si Shinshu. Hansen, halika at sabay nating pagmasdan ang impyerno. Hinailan niya si Hansen papasok sa napakalaking bitek sa espasyo. Kabanata 3033. Gusto sanang patayin ni Hansen si Shinshu, ngunit napakatibay ng espiritual na katawan ni Shinshu.
Kahit gamitin pa niya ang super spank sa pinakamataas na lakas, hindi niya agad-agad masira ang katawan espiritu ni Chinchu. Hinayla siya ni Chinchu papasok sa bitik ng oras at espasyo. Si Warner, na nasa tabi nila, ay nadamay at nahulog din sa loob. Tatlo silang sabay na nahulog sa kakaibang bitik ng oras at espasyo. Napansin ni Hansen na ang Super God Spirit Mode niya ay hindi kayang pigilan ang mahiwagang puwersa ng lagusang iyon. Unti-unting natutunaw ang kanyang katawan. Nakagugulat para kay Hansen na si Chinchu ay hindi apektado ng puwersa ng lagusan. Hindi man lang natutunaw ang kanyang katawan. Ang gintong lakas ni Warner ay hindi rin kayang labanan ang kakaibang puwersa ng reverse tunnel. Natutunaw din ang kanyang katawan, at mas mabilis pa kaysa kay Hansen. Siyempre, ang story of Jin's na taglay mo ay hindi pa rin nagtagumpay. Kung nagawa mo iyon, hindi ka matutunaw sa puwersa ng reverse tunnel, sabi ni Chinchu habang binitawan si Hansen at hinawakan si Warner. Nagulat si Hansen. Ito na ang huling pagkakataon niyang talunin siya. Hindi apektado si Chinchu ng reverse tunnel, pero siya ay naaapektuhan. Kung patuloy siyang itutulak ni Chinchu papasok, kahit mapatay pa niya ito, pareho silang mamamatay. Tandaan mo ang pangakong ibinigay mo sa akin, sabi ni Chinchu habang hinahaplos ang buhok ni Warner at hinalikan ito sa pisngi. Alagaan mo si Warner. Ano man ang mangyari, tiyakin mong magiging masaya siya. Sa halik na iyon, pumasok sa katawan ni Warner ang pulang liwanag mula sa katawan ni Chinchu. Binalot nito si Warner at pinrotektahan laban sa puwersa ng lagusan. Dahil sa matinding pagkapagod sa kapangyarihan, lumiwanag at unti-unting naglaho ang katawan ni Chinchu. Unti-unti siyang nagiging malabo. Itinulak niya si Warner palapit kay Hansen. Agad itong sinalo ni Hansen. Ngumiti si Chinchu, ngunit ang ngiti niyang iyon ay puno ng kalungkutan. Bumalik ka na. Dalhin mo si Warner at mabuhay kayo. Siguro iyon ang pinakamainam para sa kanya. Ang mga nawala ay hindi na maibabalik. Ako, si Chinchu, ay hindi makakalaban sa langit. Pagkatapos nito, nagningning ang kanyang katawan sa pulang apoy. Ginamit niya ang lahat ng kanyang buhay upang balutin sina Hansen at Warner, itulak sila pabalik sa bungad ng lagusan. Habang papalapit sila sa labasan, humihina na ang pulang apoy ni Chinchu. Nang tuluyang maglaho ito, iyon ang hudyat ng kanyang kamatayan. Paglabas nila, biglang naglabas ng iyak ang Sea of Souls. Lumabas ang itim na kristal na baluti at kusa itong bomb-alot sa katawan ni Hansen. Labis itong ikinagulat ni Hansen dahil imbes na ilabas siya, lalo siyang hinihila nito papasok sa kailaliman ng reverse tunnel. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Hansen habang pinipilit niyang gumamit ng lahat ng lakas. Ngunit hindi niya mabago ang direksyon. Patuloy siyang hinihila ng itim na baluti pababa. Tahimik lang ang kristal na baluti. Hindi ito sumagot, ngunit may kakaibang puwersang dumadaloy mula rito papasok sa katawan ni Hansen. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, hindi niya alam kung mabuti ba o masama ang pagbabagong iyon. Samantala, si Warner ay ligtas dahil sa proteksyong iniwan ni Chinchu. Ang reverse tunnel ay parang walang katapusang bangin. Habang palalim sila ng palalim, para bang kinakain ng kawalan ng kanilang mga katawan. Unang taon ng kalendaryo ni Dollar. Sa taong ito, tinalo ng Human Alpha Dollar ang nagbabalak na wasakin ang universo at nailigtas ang buong Geno Universe at ang lahat ng naninirahan dito. Upang alalahanin si Dollar, na namatay kasabay ng maninira, tinawag ang taong iyon bilang Dollar Year 1, ang simula ng bagong kalendaryo ng universo. Naging bahagi na ng Geno Universe ang mga tao at mga espiritu. Maraming mga piling tao mula sa Space Garden at Sacred ang naging mahalagang figure sa buong universo. Pumasok si Wang Yuhang sa laboratorio at tinanong si Xi Jinping. Brother King, kamusta ang pananaliksik mo? May paraan ba para makapasok tayo sa anti-material world? Wala, sagot ni Xi Jinping. Masyadong kakaiba ang kapangyarihan ng anti-material world. Sinubukan naming gamitin ang Mirror Lake pero walang substansyang nakakayanan iyon. Dumating si Qin Zuan dala ang mga tala. 2 taon na tayong sumusubok ng iba't ibang paraan pero palaging bigo. Kailangan nating maghanap ng ibang landas. Alam siguro ng Diyos ng Geno Hall kung paano makapasok sa anti-material world, pero hindi niya sinasabi sa atin, malungkot na sabi ni Wang Yuhang. Ayos lang, tiyak na sabi ni Qin Zuan. Alam natin na buhay pa si Hansen. Kung nakatawid siya, kaya rin natin. Oo, hindi natin pwedeng hayaan si San mo lang ang magmay-ari ng anti-material world, dagdag ni Wang Yuhang habang mahigpit ang kamao. Mula sa lagusan, dumating si Zero at nakakunot ang noo. Nakita niyo ba si Bauer? Hindi, sagot ni Xi Jinping.
Matagal na rin mula nung huli natin siyang makita. Baka kasama niya si Little Six at Little Nine para mangaso. Ngumiti si Wang Yuhang. Huwag kang mag-alala, wala namang mangyayaring masama sa kanya sa Space Garden. Kung may manggahas man, siguradong sira ulo iyon. Samantala, sa isang bundok sa loob ng Space Garden na walang nakatira, nakatayo si Bauer sa ibabaw ng isang kakaibang tansong bagay, ang Force Ship Cube ni Hansen. Kasama niya ang isang matandang manghuhula na may hawak na watawat na may nakasulat, binibilang ang lahat ng kapalaran. Kumurap si Bauer at tumingin sa matanda. Talaga bang madadala ako nito sa ama ko? Siyempre, sagot ng matanda. Nangangako ako sa Diyos, mamamatay na lang ako kung nagsisinungaling ako. Kabanata 3034. Nakita ko na, sa wakas nakita ko na, ang daming namatay, pero nahanap din natin ito. Sa isang madilim na kuweba sa ilalim ng lupa, may ilog na dumadaloy patungo sa isang talon. Napakalalim ng bagsakan ng tubig. Ang ugong ng talon ay umalangaw-ngaw hanggang sa kailaliman. Kung tititigan ng mabuti, mapapansin na pula ang tubig ng ilog. Parang may siyam na dugong dragon na umaatungal sa ilalim nito. 8 tao na nakasuot ng magaspang nakasuotan ang nakatayo sa tabi ng tubig. Lahat sila ay nakatitig pababa sa ilog, nanginginig sa matinding pananabik. Ginoong Yang, ano po ba ang bagay na nasa tubig? Tanong ng isang lalaking nasa gitnang edad sa isang matandang puti na ang buhok. Halos manginig ang boses nito sa kaba. Ang matandang tinawag na Mr. Yang ay tumingin-tingin sa paligid bago sumagot. Sigurado ako, dito bumabalik ang dugong dragon para sa pugad nito. Malinaw ang tibok ng pulso rito. Walang duda, mayroong top-class gene egg sa ilalim. Ang hindi ko lang tiyak ay kung ito nga ba ang gene egg na inilibing ni Haring Chin, ang matagal na nating hinahanap. Hindi ko alam, Mr. Meng. Kayo ang dapat magpatunay. Punong-puno ng paniniwala si Mr. Meng. Ito na iyon. Ito ang lugar kung saan inilibing ni Haring Chin ang gene egg. Nasa tubig ito. Bilasan nyo, sumisid kayo at kunin ang gene egg. Kahit takot ang mga tao, wala silang nagawa kundi sumunod sa utos ni Mr. Meng. Tumalon sila sa dugong lawa at lumangoy papunta sa pulang liwanag sa ilalim. Samantala, nanatiling nakatayo sa gilid sina Mr. Meng at Mr. Yang. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw muli ang anim sa kanila. Bitbit nila ang isang napakalaking itlog na halos 3 talampakan ang laki. Pag-angat ng itlog mula sa tubig, biglang nawala ang pulang liwanag ng lawa. Ang itlog na lamang ang patuloy na kumikislap sa pulang ningning. Parang dagwang jade ang itsura nito. Lahat ay natulala sa kakaibang ganda at liwanag ng malaking itlog. Halos hindi makapaniwala si Mr. Meng at dali-daling nagsalita. Tama ito. Ito ang gene egg. Si Haring Chin ay ipinanganak na may maruming dugo. Inapi siya noong bata pa. Ngunit ang kanyang kapatid na si Warner ay may espesyal na dugo na nagbigay sa kanya ng pambihirang talento. Para tulungan ang kanyang kapatid, ibinigay ni Warner ang sarili niyang dugo kay Haring Chin. Nabuo nila ang kaharian ng Chin. Ngunit dahil nawala ang dugo ni Warner, naging mahina siya at nagkasakit hanggang mamatay. Kung hindi niya isinakripisyo ang dugo, hindi sana siya nagkasakit. Kaya sinisi ni Haring Chin ang kanyang sarili. Nabaliw siya at ginawa ang lahat para buhayin si Warner. Alam ng lahat na hinahanap ng Chin ang immortalidad, pero hindi nila alam na para kay Warner iyon. Natagpuan niya ang alamat na ito, ang pinakamataas na uri ng gene egg, umaasa siyang maibabalik si Warner sa buhay. Ngunit nabigo siya, hindi muling nabuhay si Warner. Para kay Haring Chin, nawala ng saysay ang lahat. Kaya itinapon niya ang gene egg. Ang mga ninuno ko ay mga bantay ng kaharian. Alam nila na dito sa sinaunang bundok ng Diyos sinubukan ni Haring Chin buhayin si Warner. Ngunit hindi niya kinuha ang itlog at hindi na muling bumalik. Paglipas ng maraming henerasyon, hindi na alam ng mga ninuno kung nasaan ito. Ngayon, sa wakas nahanap ko na. Sa pamamagitan ng itlog na ito, sisikat ang pamilyang Meng. Sabay tawa ni Mr. Meng. Ngunit bago siya matapos, biglang sumigaw ang isa sa anim na sumisid. Isa-isa silang napahandusay sa lupa, nanginginig at gumugulong sa matinding sakit. Nagulat sina Mr. Meng at Mr. Yang. Unti-unting natutunaw ang mga katawan ng anim. Ang kanilang mga buto ay nagiging likido. Sa isang iglap, naging 6 na lawa ng dugo ang kanilang mga katawan, ni isang hibla ng buhok ay walang natira. Halos hindi makapaniwala si Mr. Meng. Buti na lang at hindi siya sumisid sa tubig. Mr. Yang, pakitulungan akong dalhin ang gene egg, utos ni Mr. Meng. Nanigas ang mukha ni Mr. Yang at napangiti ng pilit. Mr. Meng, ako'y isang matandang walang kakayahan. Hindi ako nagsasanay. Kailangan mo lang buhatin iyon, giit ni Mr. Meng.
Hindi delikado ang itlog. Ang tubig lang ang nakamamatay. Sa isip ni Mr. Yang, kung ligtas, bakit hindi ikaw ang magbuhat? Ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking itlog na parang pulang jade. Hinubad niya ang kanyang damit at binalot ito sa itlog bago binuhat. Ngunit nang igalaw niya ito, biglang may tunog na, katsa, nagbitak ang balat ng itlog. Nagulat silang dalawa, ngunit imbes na kabahan, tuwang-tuwa si Mr. Meng. Pabor sa Meng family ang Diyos. Hindi ko akalain na mapipisa na ngayon ang gene egg. Ano kaya ang nilalaman nito? Habang nagsasalita siya, patuloy na bumibitak ang itlog. Isa-isa nang nalalaglag ang mga piraso ng pulang balat. Parehong nanlaki ang mga mata ni na Mr. Meng at Mr. Yang. Nanigas sila sa nakita. Mula sa loob ng itlog, lumabas ang isang binatang mga 20 taong gulang ang anyo. May maitim siyang buhok at malakristal ang balat. Nakapulupot siya na parang sanggol na mahimbing na natutulog. Tatao, isang humanoid gene race, halos manginig ang boses ni Mr. Meng sa sobrang pananabik. Kabanata 3035. Isang suntok lang. Pakiramdam ni Hansen ay para siyang nagkaroon ng magandang tulog. Ang sarap ng pakiramdam niya, halos napalunok siya sa ginhawa. Binuksan niya ang mga mata. Ang nakita niya sa harap niya ay nagdulot ng pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa loob lamang ng isang segundo. Tanging ang alaala niya lang ay ang black crystal armor na hinaila siya sa isang reverse tunnel. Patuloy siyang bumagsak hanggang sa mawalan siya ng malay. Akala ni Hansen ay tapos na siya. Parang nais ng black crystal armor na patayin siya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Para bang nagising lang siya mula sa tulog. Nang magising, napansin ni Hansen na siya'y hubad at nakapulupot sa natirang piraso ng basag na itlog. Wala si Warner, at may isang lalaking nasa gitnang edad na nakatayo sa harap niya. Tinititigan siya ng matagal nang may kasakiman sa mga mata. Nasa isip ni Hansen ang ilang salitang lumilipad, malabog, bakla, at salamin. Napatingin siya sa lalaking papalapit sa kanya na may kumikilos na mga kamay, namumura, "Akin ka. Akin ka. Pumunta ka sa impyerno, pervert," iniisip ni Hansen, ngunit hindi nagsalita. Isang suntok ang kanyang pinakawalan patungo sa lalaki. Nakita ng lalaki ang suntok ni Hansen ngunit hindi napansin ang galit sa mukha nito at tuloy ang sariling pag-iisip. Humanoid gene race. Napakabihirang uri ng humanoid gene race. Ano kaya ang elemento nito? Sinasabing ang gene egg ni Haring Qin ay may elementong oras at espasyo. Kung ito nga ay isang oras at espasyo humanoid gene race, kapag lumaki, kaya niyang kunin ang isang god temple at magtatag ng sariling kaharian. Posible ito. Mag-ingat ka, Mr. Meng. May mali rito, sabi ni Mr. Yang, na tila nag-aalala sa kapwa niya. Huwag kang mag-alala. Akala mo hindi ko kayang kunin ang isang bagong panganak na humanoid gene race. Sagot ni Mr. Meng, hindi pinapansin ang babala ni Mr. Yang. Pakiramdam niya, dahil bagong panganak pa lang si Hansen, wala itong puwersa. Bahala na, kunin muna natin siya. Pagkatapos ay turuan natin. Napakahalaga ng humanoid gene race. Hindi natin pwedeng ipalabas ito sa iba. At hindi ko na mapipigilan si Mr. Yang. Bigla niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan at inabot ang suntok ni Hansen. Lumaki ang katawan ni Mr. Meng. Nagkaroon siya ng kakaibang anyo, may sungay ng baka sa ulo at katawan na parang itim na bakal. Lakas ng puwersa ang lumabas mula sa kanya. Ngunit nang maabot ng kamay niya ang suntok ni Hansen, bigla siyang nabigla. Wala siyang pagkakataong makalaban. Napunit ang kanyang kamay ng suntok at tumuloy sa dibdib, pinabagsak ang kanyang katawan sa pader ng bato, sumabog, at naging isang dugo na nakadikit sa pader. Nakanganga si Mr. Yang, hindi makapaniwala sa nakita. Alam niyang may mali, pero hindi niya inasahan na ganito kalala ang mangyayari. Hindi mahalaga gaano kataas ang antas ng gene race, hindi ito kasing lakas ng isang bagong panganak. Kahit ang high-class gene race babies ay mas malakas, pero hindi sapat para pabagsakin si Mr. Meng ng isang suntok lang. Si Mr. Meng ay isang elite sa Ancient God City. Kahit hindi gumagamit ng gene race, sa kapangyarihan ng dugo niya, mas malakas siya kaysa karamihan. Ang isang bagong panganak na gene race ay hindi ganoon kadali patayin. Naniniwala si Mr. Yang na kahit sabihin niya sa iba, hindi sila maniniwala. Paano siya naging ganito kaina? Nagulat si Hansen habang tinitingnan ang kanyang kamao. Hindi niya intensyon na pumatay, iniisip niyang malakas ang lalaki, ngunit sobrang hina nito at hindi matiis ang isang maliit na suntok. Sa totoo lang, maliit na suntok lang iyon para kay Hansen.
Naglabas siya ng GenoArt para mapigilan ang lalaki at makakuha ng impormasyon, ngunit hindi niya inasahan na makakaramdam siya ng nakakatakot na puwersa na pilit siyang pinipigil. Pinalakas niya ang kanyang suntok pero naging parang suntok sa tubig, matindi ang resistensya. Kahit ganon, nasabog pa rin si Mr. Meng. Hindi natakot si Hansen na pumatay, pero ayaw niyang pumatay ng inosenteng tao. Nais niyang magtanong muna, sa kasamaang palad, nangyari na ito. Nakaramdam siya ng bahagyang sama ng loob at tumingin kay Mr. Yang na nanginginig sa tabi. Nashock si Mr. Yang. Kanina pa nakikita niya ang sunod-sunod na pangyayari. Ngayon, tahimik na si Hansen habang nakatingin sa kanya, mas nakakatakot kaysa sa isang Demon King. Napalambot ang mga binti ni Mr. Yang at bumagsak sa lupa. Basang-basa ang kanyang pantalon. Nag-frown si Hansen. Nais niyang gamitin ang Dangshan Sutra para suriin ang lalaki, ngunit naramdaman niya ang nakakatakot na puwersa na nagpipigil sa kanya. Halos hindi siya makagalaw, para bang may bundok na nakapatong sa kanya. Hindi niya magamit ang GenoArts. Pagkatapos niyang kanselahin ang GenoArt, nawala ang kakaibang pressure. Ibig bang sabihin, nasa ibang mundo ako? Naiyak si Hansen sa kakaibang pakiramdam. Sanay na siya sa puwersa ng Blue Blood, ngunit hindi kailanman ganoon kalakas. Sinubukan niya ng ilang beses at natuklasan na tama ang hinala niya. Pinipigilan siya ng mundo, pero hindi ganap. Kung hindi siya gagamit ng GenoArt o sobrang puwersa, hindi niya mararamdaman ang pagtutol. Ngayon naiintindihan ko. Ito marahil ang mundo kung saan ipinanganak si Shinzo. May ilang genes niya sa katawan ko kaya hindi ako tinataboy. Sa mundong ito, tinataboy ng universe ang GenoArts. Katulad ito ng pagpasok ni Shinzo sa universe, mabilis na napag-aralan ni Hansen. Natakot siya noon na maraming malalakas na nilalang sa mundo ni Shinzo, pero sa pagkakatuklas niya, hindi pala ganoon. Ang dalawang lalaki sa harap niya ay mahihina at walang laban. Kung nakapasok si Shinzo sa universe, kaya ko rin sigurong makabalik. Ang pinakamahalaga, alamin kung ano ang nangyayari dito. Baka doon ko rin malaman ang tungkol kay Shinzo. Tumingin si Hansen kay Mr. Yang na nanginginig sa lupa. Kabanata 3036. Ang Ancient Big God Mountain ay isang matandang bundok. Kahit ang pangalan ay parang Ancient God City, hindi ito mismo naruroon. Nasa isang tahimik na lugar malapit sa bundok. Si Hansen, nakasuot ng itim, ay sinundan si Mr. Yang papunta sa Ancient God City. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa paligid at nagtataka sa lahat ng nakikita niya. Lahat ng bagay sa Ancient God City ay bago para kay Hansen. Napakamodernong lungsod nito. Sa totoo lang, sa halip na maging isang lungsod, mas parang isang lumang kuta na na-modernize. May mga sasakyan at aircraft, at marami pa nga. Ngunit may isang bagay na hindi maunawaan ni Hansen. Sa kabila ng ganitong kaunlad na teknolohiya, nananatili pa rin ang lungsod sa empirical era. Ang Ancient God City ay sakop ng Qin Kingdom. Ang pinakamababang unit ng pagsukat sa Qin Kingdom ay ang lungsod. Walang paghihiwalay ng mga estado. Bawat lungsod ay kabilang sa malaking Qin Kingdom, at bawat planeta ay may isang lungsod lang. Ang kakaiba, bukod sa advanced na teknolohiya, bawat tao ay may kasamang iba't ibang gene races bilang alaga. Ayon kay Mr. Yang, ang mga alagang ito ay mga nilalang na lumabas mula sa gene eggs. Katulad ni Hansen, na ipinanganak mula sa gene egg, nasa mataas siyang antas kahit bagong pang-anak. Napatingin si Hansen sa paligid. Nakakita siya ng mga tigre, leon, elepante, at iba pang kahalintulad na nilalang, lahat ay mga gene races. May isa ring tao na may malaking berdeng mantis. Hindi niya magamit ang Dangshan Aura para i-scan ang gene races at malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Kaunti lang ang kanyang nalaman tungkol sa kanilang hitsura. Mister, sa unahan ay ang God Temple ng Ancient God City, sabi ni Mr. Yang habang nakaturo at ngumiti. Tiningnan ni Hansen ang direksyon na tinuturo ni Mr. Yang. Kinakurap niya ang mga mata at napansin ang God Temple sa gitna ng lungsod. Gawa ito sa purple stone at mukhang napakatanda. Kakaiba ang hugis, ang mga templo ay konektado at mula sa malayo, parang isang higanteng purple flower. Sa ibabaw ng pinto ng templo ay nakaukit ang salitang Evil Lotus God Temple. Pamilyar kay Hansen ang pangalan at hitsura ng lungsod. Naiisip niya, bukod sa God Flag, ito ang God Temple ng Evil Lotus God. Nais ni Hansen na pumasok at tingnan kung may mga estatwa ng Evil Lotus God, pero hinayla siya ni Mr. Yang na may kaba sa mukha. Mister, hindi ka pwedeng pumasok. Ang mga God Temple ay base ng lungsod at napakahalaga. Mabigat ang mga gwardya roon. Hindi pwedeng pasukin ng ordinaryong tao. Bukas lamang sa publiko tuwing Blood Pulse Open Day.
Tanging mga taong may tamang edad lang ang pwedeng humingi ng pagpapala at buksan ang kanilang God Blood. Naiintindihan. Kailan ang Blood Pulse Open Day? Tanong ni Hansen. Hindi siya nagmamadaling mag-breakthrough. May kapangyarihan pa siya, pero pinipigilan siya ng universe. Hindi niya magamit ang buong lakas. Ayon kay Mr. Yang, ang mundong ito na tinatawag ding Geno Universe ay may 7 Universe Kingdoms. Ang Big Qin Kingdom ay isa rito, at ang tagalikha nito ay si Qin Shu. Nangyari yun maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, ang hari ng Big Qin Kingdom ay ang inanak ng Qin Shu. Kung ang Qin Shu na ito ay siya ring Qin Shu na kilala ni Hansen, noong panahon niya ay hindi pa niya pinamumunuan ang mundo. Ibig sabihin, hindi rin mahina ang 6 pang Universe Kingdoms, malamang hindi rin sila bababa sa antas ni Qin Shu. Bilang bisita, pinipigilan si Hansen ng mundong ito. Posibleng may umiiral na Geno Hall, at baka naging sanhi iyon ng paghihirap kay Qin Shu. Bilang dayuhan, maaaring mapunta rin siya sa kaparehong sitwasyon. Plano ni Hansen na alamin ang nangyayari sa Geno Universe na ito bago magdesisyon sa susunod na hakbang. Ayaw niyang magpakita ng labis na kapangyarihan. Narinig na niya ang alamat tungkol kay Qin Shu at Qin Warner mula kay Mr. Yang. Sigurado siya na si Qin Shu ang tagalikha ng Big Qin Kingdom. Kung ito ang anti-material world, ano ang koneksyon nito sa ibang Geno Universe? Bakit gusto ng Black Crystal na dalhin ako rito? Bakit may God Temples rin dito? Iniisip ni Hansen. Nais lamang niyang pumunta sa Evil Lotus God Temple at magmasid. Gusto niyang tiyakin kung ito nga ang Evil Lotus God na kilala niya mula sa kwento ni Mr. Yang. Mister, ang Ancient God City ay nagbubukas tuwing 3 buwan base sa bilang ng araw. Ang Blood Pulse Open Day ay sa loob ng 2 araw. Sa oras na iyon, pwede kang pumunta at sumama sa iba, paliwanag ni Mr. Yang, bahagyang nag-aalinlangan ngunit determinado. Bahay ko ay nasa Ancient God City. Kung ayaw mo, bakit hindi ka manatili sa bahay ko ng 2 araw? Babalik tayo pagkalipas ng 2 araw. Bakit hindi? Tumango si Hansen. Hindi pala isang taong pabaya si Hansen. Hindi siya magnanakaw o mananakop. Kung hindi kailangan, ayaw niyang gumamit ng puwersa. 2 araw na paghihintay ay maliit na bagay lamang. Nakarating sila sa bahay ni Mr. Yang. Pinaupo siya sa sala at inalok ng tsaa. Maghintay sandali, Mister. Lilinisin ko lang ang bakuran para sa iyong paninirahan, sabi ni Mr. Yang. Tumingin si Hansen kay Mr. Yang at malamig na sinabi, alam mo kung ano ang dapat mong sabihin at hindi dapat sabihin. Naramdaman ni Mr. Yang ang kilabot at seryosong tumugon, huwag kang mag-alala, Mister. Naiintindihan ko. Isa ka lamang Mister, isang tao mula sa labas. Matapos umalis si Mr. Yang, umupo si Hansen sa sala at umiinom ng tsaa. Sa mundong ito, ramdam niya ang pagpigil sa kanyang katawan. Ang iba pang bagay ay halos katulad ng Geno Universe na kilala niya dati. Kahit ang tsaa ay kapareho ng lasa. Nakaupo si Hansen sa tabi ng pinto ng sala, iniinom ang tsaa at tinitingnan ang mga larawan sa dingding. Ipinapakita sa mga larawan ang Geno races. Napansin ni Hansen na ang isa sa mga gene race sa larawan ay pamilyar, kahawig ito ng MP Dragon King. Habang nakatitig siya sa larawan, biglang may boses ng babae mula sa labas ng pinto. Ikaw ba si Mr. Yang? Tumingin si Hansen sa direksyon ng boses. Isang babae na nakasuot ng berdeng damit, napakaganda, at tila nasa 20 anyos, ang nakatayo sa labas. Bakit mo hinahanap si Mr. Yang? Tanong niya ng casual. Nagtataka rin siya kung bahay nga ito ni Mr. Yang at kung paano nakapasok ang babae nang hindi siya nakilala. Hindi ko inasahan na bata pa si Mr. Yang. Ako si Peaceful. Pinayuhan ako ni Mr. Kyo na pumunta rito. Gusto kong dalhin niya ako sa Ancient Big God Mountain para tulungan sa pagkalkula ng lokasyon ng God Pulse, paliwanag ng babae. Narinig na ni Hansen ito mula kay Mr. Yang. Ang Mr. ay titulo lamang, hindi pangalan. Malamang, inupahan si Mr. Yang ni Mr. Meng upang hanapin ang lokasyon ng God Pulse. Lahat ng gene eggs ay ipinapanganak sa loob ng God Pulses. Mahirap matagpuan ang God Pulses, at mas mahirap ang God Pulse gene eggs. Ang mga misters ay eksperto sa pag-aaral nito. Kabanata 3037. Nais ipaliwanag ni Hansen na hindi siya si Mr. Yang, pero pumasok si Mr. Yang, yumuko kay Hansen, at sinabi, Mister, may nangyaring kakaiba sa hardin. Dapat mong tingnan. Tiningnan ni Hansen si Mr. Yang. Tila normal lang ang kilos niya habang nakikipag-usap kay Peaceful. Lady Peaceful, maghintay ka rito. Dadalhin ko ang tingin ko, sabi niya.
Hindi nagprotesta si Peaceful at nagsabi, sige, Mr. Yang. Sinundan ni Hansen si Mr. Yang sa hardin. Bigla siyang lumuhad at sinabi kay Hansen, pakisadyo po ako, Mr. Anong ibig mong sabihin? Hulaan ni Hansen na may kinalaman ito kay Peaceful. Mabilis na ipinaliwanag ni Mr. Yang, si Peaceful ay anak ng pinuno ng Dragon Song City. Narinig ko minsan si Mr. Meng na sinasabi na katulad siya ng pinuno ng Dragon Song City. Pareho silang naghahanap sa gene egg na iniwan ni King Qin. Nakita niya ako dahil narinig niya ang balita. Gusto niya akong dalhin sa kanila sa lugar kung saan bumabalik ang Blood Dragon sa pugad pero wala ng gene eggs. Kung pupunta ako, papatayin nila kami. Pakisadyo po ako at iligtas ang buhay ko. Kung ayaw mong pumunta, pwede mo lang tanggihan si Peaceful, sabi ni Hansen. Umiling si Mr. Yang. Mister, wala kang ideya. May karapatan ng mga nobya na pumatay ng karaniwang tao. Hindi malinis ang dugo ko. Hindi ako tumanggap ng dugo mula sa God Spirit. Isa lang akong karaniwang tao. Natutunan ko ang kaunting heograpiya para makaraos. Mababa ang reputasyon ko. Kahit ang pinuno ng Dragon Song City, kahit hindi siya ang leader dito, konting halaga lang ang kailangan para pumatay sa akin. Hindi magtatangka ang leader ng Ancient God City na labanan siya para sa isang karaniwang tao. Paano ko tatanggihan iyon? Kailangan ko ang iyong tulong. Handa akong maging alipin at tagasunod mo kung ililigtas mo ako. Pagkatapos nito, muli siyang yumuko sa sahig. Napaulat si Hansen. Napansin niyang ang Qin Kingdom ay maunlad, ngunit ang batas ay primitive pa rin. Mas mahirap pa kaysa sa Alliance, halos tulad ng universe. Ang 7 malalaking kaharian ay pinamumunuan ng mga tao. Ang Geno Universe na ito ay ganap na kontrolado ng tao. Kahit si Qinshu ay purong tao. Naalala ni Hansen ang maraming bagay. Ang anti-material world ay batay sa tao, at sa Geno Universe ay wala pang tao. Hanggang sa pumasok si Qinshu sa Geno Universe at pinaghalo ang crystallizer sa kanyang genes, walang tao roon. Pagkatapos noon lamang lumitaw ang mga tao sa Geno Sanctuaries. May malalim na kasaysayan ang God Spirit sa tao at nais nilang supulan sila. Kung dahil kay Qinshu ito, walang katuturan. Maraming lahi ang nais pumatay sa mga Diyos ng Geno Universe, ngunit walang ibang lahi na pinukaw ang galit ng God Spirits tulad ng tao. Ang pinakamahalaga, ayon sa alamat, si Qin Warner ay patay. Ginamit ni Qinshu ang lahat ng paraan upang buhayin siya. Ngunit siya ay buhay sa Geno Universe. Kaya naman, kakaiba ito. Ang mas nakakalito, sinabi ni Han Yufei kay Hansen na si Qin Warner ay mula sa witch race, hindi kapareho ni Qinshu. Mas lalo itong nagpapasikip ng palaisipan. May mahalagang punto na hindi pa natutuklasan ni Hansen. May mga hula siya, pero hindi pa niya alam kung tama o mali. Paano ko kaililigtas? Iniisip ni Hansen. Kung nais niyang matuto ng mabilis tungkol sa mundo, mas mainam na may lokal na sumunod sa kanya. Kung hindi ito masyadong mahirap, wala siyang pakialam na tulungan siya. Nahihiya si Mr. Yang at nagbiro, lumipat ako mula sa ibang lungsod. Hindi marami ang nakakakita sa akin. Sa tingin ko, hindi alam ni na Peaceful at leader ng Dragon Song City kung ano ang hitsura ko. Kung ililigtas mo ako, gamitin mo ang aking katauhan upang tanggihan sila. Kung gagawin mo ito, tiyak na mapapasama ka sa kanila. Matalino ka. Pwede mo akong gawing scapegoat, pero pagkatapos nito, tatakas ka at magtago. Ngiti ni Hansen. Siyempre hindi. Alam kong may god powers ka, takot na sabi ni Mr. Yang. Napatay mo si Mr. Meng sa isang suntok. Mas malakas lang ng kaunti ang leader ng Dragon Song City kaysa kay Mr. Meng pero hindi rin siya makapinsala sa iyo. Kung handa mo akong tanggapin, handa akong maging alipin mo. Susundan kita magpakailanman. Napakatalino niya. Ramdam niya na hindi mamamatay si Hansen kaya sinabi niya ang lahat ng ito. Naiintindihan ko, malamig na sabi ni Hansen. Kung ganoon, pumunta ka at tanggihan si Peaceful. Kung ipipilit niya, tutulungan kita. Salamat, Mister. Masayang-masaya si Mr. Yang at yumuko bilang pasasalamat. Pagbalik sa sala, yumuko muli si Mr. Yang at ibinahagi ang kanyang katauhan. Ikaw ba si Mr. Yang? Tumango si Peaceful at tumingin kay Hansen. Hindi siya nagsalita. Malamig niyang sinabi, Mr. Yang, binabayaran kita ng mataas na halaga upang pumunta sa Ancient Big God Mountain at hanapin ang God Pulse. Kung ayos lang, sumama ka sa akin. Tumingin si Mr. Yang kay Hansen at sumagot, pasensya na, Lady Peaceful. Kailangan kong magtrabaho. Hindi ko maiiwan ang Ancient God City. Sino ang iyong master? Tanong ni Peaceful. Tiningnan siya ni Hansen at pinuna ang hitsura. Ito ang aking master.
Kagaya ng hula ni Peaceful, inilapit ni Mr. Yang si Hansen. Tiningnan siya ni Peaceful at tinanong, pwede ko bang hiramin si Mr. Yang sandali? Hindi niya nadama ang isang makapangyarihan o noble blood pulse sa katawan ni Hansen, kaya inisip niyang si Hansen ang Mr. Yang. Ngayon, sinasabi ni Mr. Yang na si Hansen ang kanyang master. Ibig sabihin, dapat ay isang noble siya. Ang katauhan ng isang mister ay hindi kasing mataas ng isang noble, pero mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Upang maituro ni Mr. Yang ang kanyang master, dapat ay isang noble siya. Hindi nadama ni Peaceful ang noble presence ni Hansen. Dalawang posibilidad, una, hindi siya isang noble. Pangalawa, mas mataas ang blood pulse niya kaysa sa kanya, kaya itinago niya ang kapangyarihan. Hindi ko siya ipapadala, malamig na sabi ni Hansen. Kung wala ka ng kailangan, pwede ka nang umalis. Nalaman ni Peaceful na kakaiba ang ugali ni Hansen. Tila kalmado, pero nakakatakot. Inisip niyang dapat ay isang high-class noble siya, kaya hindi na siya nagsalita pa. Inisip ni Hansen na maaaring may gulo, pero hindi na nagsalita si Peaceful. Tinukoy lamang niya ang pangalan ni Hansen at naghanda ng umalis. Huwag kang maging mayabang, maingat na sabi ni Mr. Yang. Hindi pa alam ni Peaceful kung sino ka, kaya umalis siya. Babalik siya. Napatingin si Hansen at basta sinabi, ayos lang iyon. Tulad ng inaasahan ni Mr. Yang, pagbalik ni Peaceful sa kanyang tahanan, sinimulan niyang imbestigahan si Hansen. Nagpadala siya ng mga tao mula sa Ancient God City, pero wala silang natuklasan. Labis itong ikinagulat ni Peaceful. Nanatili si Hansen sa bahay ni Mr. Yang ng 2 araw hanggang sa dumating ang Blood Pulse Open Day. Sinundan niya si Mr. Yang patungo sa Evil Lotus God Temple. Ngayon, bukas na ang mga pinto ng Evil Lotus God Temple. Nakita ni Hansen ang isang estatwa ng Diyos sa altar ng God Temple. Ito ay mukha ng Evil Lotus God. Kabanata 3038. Totoo nga na ito ang God Temple ni Evil Lotus God. Bakit may God Temple si Evil Lotus God sa mundong ito? Ano ang pinagkaiba ng God Temples at ang kanilang pag-iral sa parehong mundo? Iniisip ni Hansen. Sinabi sa kanya ni Mr. Yang na bawat lungsod sa mga kaharian ng universe ay may God Temple, at nauna na ang pag-iral ng mga God Temple bago ang lungsod. Ang mga lungsod ng tao ay itinayo sa paligid ng mga God Temple. Ang mga God Temple sa mundong ito ay may napakalakas na kapangyarihan. Pinoprotektahan nila ang mga lungsod at nagbibigay sa tao ng kamangha-manghang blood pulse powers. Habang iniisip ni Hansen ang mga bagay na ito, nakita niya ang isang karaniwang tao na nakapila sa harap niya. Sa ilalim ng pagbabantay ng mga sundalo, pinayagan siyang pumasok sa templo. Nang nasa harap na siya ng estatwa ni Evil Lotus God, lumuhad siya sa sahig at nanalangin sa God Spirit. Tila taos puso ang kanyang dasal. Ang karaniwang tao ay isang binata lamang. Nanalangin siya at tumayo, lumapit sa estatwa, kinuha ang isang kutsilyo mula sa mesa, at pinilas ang kanyang daliri. Inihulog niya ang isang patak ng dugo sa harap ng purple stone stove. Nervous niyang inobserbahan ang stove. Pagkalipas ng ilang sandali, walang nagbago sa stove. Sa una, puno siya ng pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang oras, nauubos ang kanyang pag-asa. Nanginig ang katawan niya, at ang mga binti niya ay hamina hanggang muntik na siyang bumagsak. Imposible, hindi ako nagtataglay ng God Spirit Blood, dapat ay may pagkakamali, tila nabaliw ang binata. Bumangon siya at maraming beses pinutol ang kamay gamit ang kutsilyo. Bawat patak ng dugo ay nahulog sa stove. Damaloy ang dugo sa lahat ng sulok. Walang reaksyon ng purple stone stove sa dugo. Hindi malinaw ang kanyang pag-iisip. Pinutol niya ang kanyang pulsuhan at lahat ng ugat at arteria na kaya niyang putulin. Damaloy ang dugo sa stove parang bukal. Makukuha ko ang God Spirit Blood Pulse, kailangan ko ito, nagpamula ang kanyang mga mata sa takot. Nakatingin siya sa stove. Ngunit tila patay ang stove. Sa huli, nauubos ang dugo ng binata at nahulog sa sahig, wala nang galaw. Inilipat siya ng mga sundalo sa isang sulok sa labas ng God Temple. Parang wala silang pakialam kung buhay o patay siya. Ang ikalawang pumasok sa templo ay isang babae na maraming saplot ang suot. Takot siya. Nang pumasok, nanginginig ang katawan niya, at tila nomadic traveler ang tingin sa paligid. May ilang pamilya sa labas na sumusuporta sa kanya. Matapos ang ilang sandali, lumapit siya sa altar. Katulad ng binata, lumuhad siya sa harap ng estatwa ni Evil Lotus God. Kinuha ang karayom, kagat sa daliri, at pinabagsak ang isang patak ng dugo sa purple stove. Agad, nagliwanag ang purple stone stove ng godlight. Umangat ang purple light tulad ng ulap.
Nagpakita ito ng mga ilaw na hugis purple lotus flower sa ibabaw ng stove. Nakita ng babae ang anino ng lotus flower light at natuwa. Umiyak siya. Ang kanyang mga magulang at pamilya sa labas ay nagpakita rin ng labis na pasasalamat kay Evil Lotus God. Lumipat ang purple flower light mula sa stove patungo sa noo ng babae, damaloy parang tubig. Lumitaw ang simbolo ng purple flower sa kanyang noo, at mabilis itong nawala. Congrats! Natanggap mo ang Evil Lotus God's Blood Pulse. Biglang ngumiti ang malamig na sundalo at magalang na inihatid ang babae palabas, taliwas sa nangyari sa binata. Mr. Yang, nakuha na ng babae ang Evil Lotus Blood Pulse, tanong ni Hansen. Ano ang antas ng Ancient God City? Sumagot si Mr. Yang, may 4 na level ang mga God Temples, Destroyed Class, Disaster Class, Annihilation Class, at Reboot Class. Mas mataas ang antas, mas malakas ang God Spirit Blood Pulse. Si Evil Lotus God ay isang Destroyed Class God Spirit. Ang God Spirit Sin ay pinakamababang antas. Ang Evil Lotus God Shadow ay mababang level ng God Spirit Blood Pulse. Kailangan ito upang mapunta sa landas ng Gene Egg. Nagbibigay ito ng posibilidad at pagkakataon. Kailangan mo ito para maituring na noble. Pagkatapos, napahinto si Mr. Yang at sinabi, hindi ito mukhang mahirap, pero karamihan ng tao ay hindi makakayanan ang stage na ito. Para itong langit at impyerno. Tumango si Hansen. Ngunit tumingin siya sa babae. Bagaman natanggap niya ang Evil Lotus God's God Spirit Blood Pulse, walang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi tumaas ang kanyang kapangyarihan. Ang God Spirit Blood Pulse ay parang binigyan ng susi. Wala itong kaugnayan sa lakas ng tao. Ang Gene Eggs at Gene Races ang nagtatakda ng lakas ng tao. Nakita ni Hansen ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok na pumasok sa templo. Tinanong niya, bakit may mga matanda na ngayon lang kukuha ng Blood Pulse Open Test? May kakaibang ekspresyon si Mr. Yang. Iba-iba ang God power sa bawat templo. Maaaring naiiba ang pinipili sa bawat isa. Kung hindi ka napili ng God Spirit sa Evil Lotus God's God Temple, pwede kang pumunta sa ibang templo at subukan ulit. Bihira lang ang pagkakataon. Halos pareho ang hinihingi ng karamihan ng God Spirits. Kaunti lang ang kaibahan. Nanood si Hansen ng matagal. Bukod sa babae, may ilang tao pang pumasok, ngunit wala sa kanila ang nakakuha ng God Spirit Blood Pulse. Noong panahong iyon, tila hindi nakuha ni Chinshu ang God Spirit Blood Pulse. Si Warner ang nagbigay sa kanya. Sa mundong ito, tila hindi pwedeng mag-practice ng walang God Spirit Blood Pulse. Malungkot ang ideya nito, iniisip ni Hansen. Nagsimula na si Hansen sa pila. Tinanong siya ni Mr. Yang na halatang nagulat, Mister, ano ang ginagawa mo? Bihirang pagkakataon ito, natawa si Hansen. Gusto kong subukan. Ikaw, nais pang magsalita ni Mr. Yang pero agad niyang inurong ang salita. Pagkalipas ng ilang sandali, may narinig na masayang sigaw. Isang lalaki ang tuwang-tuwa at sumigaw. Lumitaw ang 2 purple lotus flowers sa stove sa kanyang dugo. I want to see Evil Lotus God's God power and see what sort of reaction it has to my blood, iniisip ni Hansen. Sa plaza, pinanood ni Peaceful ang lahat ng ito. Nakita niya si Hansen na nakapila at tila nagulat. Tumawa siya at sinabi, hindi ko alam kung paano siya imbestigahan, pero pumunta siya sa God Temple para subukan. Nakakatulong iyon sa akin. Kabanata 3039. Ang pagkakataon para sa tao na makamit ang pagpapala ng God Spirit na Blood Pulse ay hindi kasing baba ng inakala ni Hansen. Tila may isa sa 5 tagumpay na posibilidad. Karamihan sa tao ay nakakakuha lamang ng isang purple lotus. 2 purple lotus ay bihira, ngunit isang espesyal na binata ang nakakuha ng 4 na purple lotus ng sabay-sabay. Halos turno na ni Hansen. Hindi maiwasan ni Mr. Yang na tanungin, Mister, talaga bang susubukan mo ang test? Tumingin si Hansen at nagtanong, may problema ba? Tumingin si Mr. Yang sa kaliwa at kanan. Lumapit siya kay Hansen at bumulong sa lebel na tanging sila lang ang makakarinig. Mister, tanging tao lang ang maaaring makakuha ng God Spirit Blood Pulse. Naunawaan ni Hansen ang nais ipahiwatig ni Mr. Yang. Akala ni Mr. Yang si Hansen ay isang gene race, kaya siya nag-aalala. Kung isang gene race ang maglalagay ng dugo sa stove, ano ang mangyayari? Tanong ni Hansen na may ngiti. Hindi ko iniisip na may espesyal na mangyayari, sagot ni Mr. Yang matapos mag-isip sandali. Kung ganun, ayos lang, sabi ni Hansen upang aliwin siya. Wala namang mangyayari. Sa pinakamalala, kung walang masamang epekto, hindi mo kailangang mag-alala. Naisip ni Mr. Yang na may katwiran iyon.
Kahit bahagya siyang kinakabahan, lalo na sa kakaibang kasaysayan ni Hansen, kung may mangyari, hindi rin ito magiging maganda para sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng pila, turno na ni Hansen. Pumasok siya sa God Temple habang tumitibok ng mabilis ang puso ni Mr. Yang. Pinanood ni Peaceful mula sa malayo. Masigasig siyang makita ang resulta ng test ni Hansen. Pagpasok ni Hansen sa God Temple, diretso siyang lumapit sa stove. Gusto niyang kumagit sa daliri at ibuhos ang dugo sa stove. Dalawang sundalo ang mabilis na dumating at hinarang siya. Hindi ka ba laluhad sa harap ng God Spirit? Nang marinig iyon ni Hansen, nakasenyas siya ng noo. Pinatay niya ang ideya. Napatigil siya. Ang pagsubok ay para sa kanya lamang laro. Hindi mahalaga sa kanya ang resulta. Ang pagyuko sa harap ni Evil Lotus God ay isang bagay na hindi niya gustong gawin. Nang makita ng sundalo na iiwan ni Hansen ang templo, nagulat sila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Halos nakalabas na si Hansen sa God Temple nang may isang lalaki ang hamarang sa kanya. Pauwi na lang ba ng ganito? Naalala ko, may mas mahalagang gagawin, sagot ni Hansen. Hindi ako susubok ngayon, kaya patawarin ninyo. Okay lang kung ayaw mo ng test, pero pumasok ka sa God Temple. Dapat kang lumuhod. Kung hindi, ituturing itong paglapastangan sa God Spirit. Malamig ang tono ng lalaki. Ngayon, nag-react ang mga sundalo. Pumalibot sila kay Hansen. Mabilis na lumapit si Mr. Yang at sinabi, Mr. Shibo, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Galing sa bundok ang kaibigan ko. Hindi niya alam ang mga patakaran. Kung nainsulto niya kayo, pakiusap, sa aking kapakinabangan, pakawalan ninyo siya. Hindi siya natatakot na masaktan si Hansen. Natatakot siya na magalit si Hansen kay Shibo. Kung sakaling hampasin ni Hansen si Shibo ng pira-piraso, magkakaroon siya ng malaking problema. Si Shibo ay anak ng leader ng Ancient God City. Kung siya'y mapatay, hindi mananahimik ang leader. Kung si Hansen ang gumawa nito, mapapagalitan ang buong Qin Kingdom. Kung galing siya sa bundok, may katwiran, sabi ni Shibo. Biglang naging malamig ang kanyang tingin at sinabi, hindi ko alintana kung galing siya sa bundok. Ang kaparusahang para sa paglapastangan sa God Spirit ay kamatayan. Kung laluhad siya ngayon, pwede ko siyang patawarin, pero magderanes pa rin siya. Bago pa matapos si Shibo, tumigil si Hansen at sinabi, hindi ako luluhod ngayon, anuman ang gawin ninyo. Okay lang kung ayaw mo, malamig na tumawa si Shibo. Itinuro niya ang langit. Sa susunod na segundo, may malakas na dagandong. Isang dambuhalang itim na may shell na nilalang ang bumagsak sa harap ni Shibo. 3 beses nitong yumanig ang plaza. Tiningnan ni Hansen ang shell creature. Para itong beetle. Kumikislap ang itim na shell. Baliktad ang pakpak. Parang handang nguyain ang isang tao. Kung gusto mong maging pagkain ng aking overbearing bug, hindi mo na kailangan mamatay dahil sa paglapastangan, tawa ni Shibo. Mukha niya'y napaka-arrogant. Ito ang overbearing bug ni Mr. Shibo. Narinig kong ito ay isang king-class gene race. Napakalakas at matibay. Kung ako ang may ganitong malakas na gene race, kontento na ako buong buhay. Tiningnan ng mga tao sa plaza ang bug na may inggit. Hindi nila naramdaman na naaawa kay Hansen. Batay sa kanilang nakita, galing si Hansen sa bundok. Ang isang galing sa bundok ay naglapastangan sa God Spirit at nakasakit pa ng isang noble gaya ni Shibo. Parang hinahanap na lang niya ang kamatayan. Nag-alala si Mr. Yang, ngunit wala siyang magagawa kundi magmadali at magpanik. Tiningnan ni Shibo si Hansen ng may arrogance. Ngayon, luluhod ka ba o gusto mong kainin ang overbearing bug ko? Gusto ko lang umalis, casual na sagot ni Hansen. Lumakad siya, handang lisanin ang templo. Paano ka makapangahas? Galit na sigaw ni Shibo. Ito ang unang pagkakataon niya na namumuno sa seremonya. Ayaw niyang pumatay, pero napaka-insolent ni Hansen. Hindi niya pinansin ang kanyang utos, kaya pinakilos niya ang overbearing bug. Sumigaw ang bug. Puno ng matatalim na ngipin ang bibig nito. Diretso itong lumapit kay Hansen. Natawa si Shibo, nakatawid ang mga kamay at nakatingin kay Hansen. Nagulat si Peaceful. Hindi niya maintindihan ang layunin ni Hansen. Parang hinahanap niya ang gulo. Sa anumang kaharian, ang paggalang sa God Spirit ay pangunahing ritual. Pumunta si Hansen sa God Temple at hindi lumuhod. Walang duda, hinahanap niya ang problema, kaya galit si Shibo. Okay lang. Tingnan natin ang kanyang kapangyarihan, iniisip ni Peaceful. Nang papalapit na ang overbearing bug, hindi nag-summon si Hansen ng gene race. Itinaas niya ang kamao at tinamaan ang ulo ng bug. Natuwa si Peaceful. Si Shibo naman ay para bang nanunood ng kalokohan.
Hindi ginamit ni Hansen ang gene race o God Spirit Blood. Ginamit niya ang pure power laban sa isang gene race na tulad ng overbearing Bog. Lahat ay nagulat, akala nila si Hansen ay tanga o baliw. Nang tumama ang kamao ni Hansen sa ulo ng Bog, bumuka ang bibig ng lahat sa gulat. Kabanata 3040. Isang dambuhalang king-class gene race na overbearing Bog ang pinasabog ni Hansen sa isang suntok. Ang mga durog na piraso ng shell ay kumalat sa lahat ng dako. Pinulan nito ang buong God Temple at natakot ang lahat. Sa plaza, kahit mga ibon ay hindi nang ahas na kumanta. Nakabuka ang mga mata ng lahat at ang kanilang mga bibig ay nagkulot sa pagkagulat. Nakatitig sila kay Hansen sa loob ng God Temple na parang napakatindi ng nakikita nila. Ang overbearing Bog ay isang king class, ibig sabihin, dumaan na ito sa mga level ng Duke, Marquis, Earl, Viscount, at Baron gene races. Ito ang pinakamataas na klase ng gene race. Kahit hindi pa ito ganap na lumaki, ang lakas nito ay mas mataas kaysa sa karamihan ng gene races. Ngunit, ang isang napakalakas na gene race ay napasabog sa isang napakapangyarihang suntok. Bigla, kakaiba ang tingin ng lahat kay Hansen. Para silang nakakita ng halimaw. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling mga mata, hindi nila papaniniwalaan na nangyari ito. Si Shibo ay unang nagulat, ngunit agad siyang napuno ng galit. Ramdam niya ang puot, pagkamuhi, at inis. Wala na siyang nais kundi patayin si Hansen. Sa kabila ng emosyon na iyon, naramdaman din niya ang takot, isang damdaming nagmula sa kailaliman ng kanyang puso. Hindi rin ginamit ni Hansen ang God Spirit Blood Pulse. Isang suntok lang ang ginamit niya para pumatay ng isang king-class gene race. Hindi pa naranasan ng sino man ang ganitong pangyayari. Hindi kailanman inisip ni Shibo na posible ito. Habang lumalakad si Hansen pasulong, instinktibong umatras si Shibo. May lumabas na malamig na pawis sa kanyang noo. Umatras siya at nagtanong, ano ang gusto mo? Hindi pinansin ni Hansen ang tanong at lumakad lang siya. Nagpart ng mga tao sa plaza para bigyan siya ng daan. Mabilis silang umatras, mas mabilis pa kaysa sa nakikita nila ang mga ahente ng hygiene department. Sanay si Hansen sa ganitong mga eksena. Hindi siya nag-aalala. Para sa lahat, para siyang multo. Lumakad siya ng walang anumang karagdagang gulo. Sumunod si Mr. Yang, ngipin niya'y nakatibok sa kaba. Walang sino man ang nang-ahas na hadlangan sila, kahit si Shibo o ang mga sundalo ng lungsod. Hindi nagsalita ang mga noble. Hindi biro ito. May totoong tao na kayang sirain ang isang overbearing Bog sa isang suntok. Sino ang magtitiis na panganib ang buhay nila para hadlangan siya? Ang mga piraso ng durog na shell at laman ng Bog sa dingding ay sapat na para manghina ang kanilang mga tuhod. Interesante. Hindi gumamit ng gene race, pero napasabog niya ang juvenile overbearing Bog sa isang suntok. Ibig bang sabihin, ipinanganak siya na may bloodline. Peaceful ay nasa malayo at tila nagtataka. Bukod sa isang tao na may kaunting blood pulse mula sa kapanganakan, hindi maipaliwanag ni Peaceful kung bakit sobrang nakakatakot at malakas ang isang tao nang hindi gumamit ng gene race. Ancient God City ay may ipinanganak na blood pulse. Napakabihira nito. Kailangan kong iulat ito. Nang makita ang likod ni Hansen na naglalaho sa kalsada, dali-daling nag-flash si Peaceful palabas ng plaza. Masayang-masaya si Mr. Yang. Sa kabutihang palad, hindi niya pinasabog si Shibo. Kung ginawa iyon ni Hansen, hindi magiging maganda ang resulta. Ngayon, ang sitwasyon ay hindi pa rin mainam. Ang overbearing Bog ay isang bihirang gene race. Ilan lamang ang mayroon sa Ancient God City, at pinatay ni Hansen ang isa. Malamang, hindi ito makakalimutan ng leader ng lungsod. Ikinwento niya ang kanyang pag-aalala kay Hansen, ngunit tumawa lang si Hansen at sinabi, ayos lang. Kung gusto nilang dumating, hayaan mo silang dumating. Hindi natatakot si Hansen sa leader. Bagaman ang kanyang katawan ay pinipigil ng kapangyarihan ng mundo, mas malakas pa rin siya kaysa sa leader. Tumingin si Hansen kay Mr. Yang na may interes at nagtanong, saan ako makakakuha ng gene race? Paano ginagamit ang mga gene races? Ang mga gene races ay nagmumula sa hatched gene eggs, at ang gene eggs ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng lupa, sagot ni Mr. Yang. Sino man ay maaaring magkaroon ng gene race, ngunit tanging mga tao lamang na may God Spirit Blood Pulse ang maaaring makipagsama sa blood pulse ng gene race. Paano pinagsasama ang blood pulses? Tanong ni Hansen na mas lalo pang naintriga. Ngumiti si Mr. Yang at umiling. Wala akong God Spirit Blood Pulse. Hindi ko maipapakita sa iyo. Ang pagsasama ng blood pulses ay para makagamit ng kapangyarihan ng gene race. Mas mataas ang God Spirit Blood Pulse, mas matagumpay ang pagsasama sa gene race.
At mas marami pa ang maaaring pagsamahin. Tulad ng Evil Lotus God Destroyed Class God Spirit. Kapag nakuha mo ang God Spirit Blood Pulse niya, madali kang makakakombina sa Baron Class at Viscount Class Gene Races. Kung gusto mong makipagsama sa mas mataas na klase, mahirap iyon. Malakas ang soul power ng mataas na klase ng Gene Race. Hindi sila madaling sumuko, pero mas madali kung mataas ang iyong God Spirit Blood Pulse. Naiintindihan na ni Hansen ang layunin ng God Spirit Blood Pulse. Napagtanto niya, ang tinatawag na God Spirit Blood Pulses ay parang mental na pagsupil. Kung marunong kang maghanap ng espesyal na lugar, isama mo ako. Gusto kong maghukay ng ilang gene eggs para sa iyo. Gusto ni Hansen malaman ang kapangyarihan ng mundo. Mas mahalaga, gusto niyang malaman kung magagamit niya ang kapangyarihan nito. Nagtaka si Mr. Yang at nagtanong, Mister, kaya mo bang gumamit ng gene race? Akala ni Mr. Yang na si Hansen ay gene race. Hindi pa niya narinig ang kombinasyon ng gene race sa isa pang gene race. Kailangan nating subukan, malamig na sagot ni Hansen. Kung alam niya ang sagot, hindi na niya hihilingin kay Mr. Yang na tulungan siyang maghukay ng gene egg. Kailangan ko ba talagang subukan? Reklamo ni Mr. Yang, ngunit hindi na siya nagsalita. Dinala niya si Hansen palabas ng Ancient God City. Dahil natatakot si Mr. Yang, mabilis siyang sumang-ayon. Natatakot siya na magpadala si Shibo ng mga elite para hanapin si Hansen. Kaya inisip niya na ang paglayo sa lungsod at pagtakas sa bundok ay mas ligtas. Kung hindi niya nais itago si Hansen, hindi siya sasang-ayon na maghukay para sa kanya. Bagaman hindi niya magamit ang gene races, alam niya kung saan nakatago ang mga ito. May karanasan siya sa paghuhukay ng maraming gene eggs. Wala sa mataas na klase, ngunit may ilang mababang klase sa kanyang tahanan. Maaari siyang magbigay ng isa o dalawa kay Hansen. Hindi sila pumunta sa Ancient Big God Mountain. Pumunta sila sa kabilang bahagi na may damuhan. Ang Grounds Pulse ay tinatawag ding God Pulse. Lahat ay may Diyos. Ang God Pulse ay kung saan nagtitipon ang lahat. Sa ganitong lugar lamang maaaring mabuo ang gene egg, paliwanag ni Mr. Yang habang naglalakad. Ano ang Diyos? Tanong ni Hansen. Tahimik si Mr. Yang saglit bago sumagot, mahirap ipaliwanag. Isipin mo parang atmosphere. Parang ulap sa langit. Lahat ay dumadaloy kapag nagbabago ang langit at lupa. Hindi ito nananatili sa isang lugar. Kaya ang paghahanap ng ground pulses at paghuhukay ng gene eggs ay isang pag-aaral. Hindi pwedeng random. Kitang-kita mo ang maliit na burol na iyon. May sensasyon na nagtatayo sa atmosphere doon. Magtitipon ng gene egg, ngunit mahina ang atmosphere. Hindi mataas ang antas ng gene egg. Itinuro ni Mr. Yang ang maliit na burol na may taas mula 7 hanggang 24 na talampakan.